Isang matinding performance na naman ang ipinakita ni world number 1 Magnus Carlsen sa katatapos lang kahapon na Title Tuesday. 4 games po ang i-analyze natin sa kanyang mga matindihang nakalaban. Samahan niyo po akong pag-aralan. Unahin natin sa sikat na commentator, streamer, and content creator na si Gotham Chess. Levi Roseman, kilalang kilala niyo po yan. Nagharap sila ni world number 1. Tumira ng E4 at nag-French defense lang si Magnus. O yan, kakaiba na naman. Tinirahan ng B3. Yan ay tinatawag na Horwitz attack variation. Hindi pumapasok po sa D4 na main line na alam natin dyan. Tapos D5, di ba? Nag-E5 si Magnus. Yun lang. Pagkatira ng E6, nag-E5. Mukhang namartida ng isang tempo. O, pero bookline pa rin ha. Bishop B2, Knight C6, at tinirahan ng F4. King's Gambit. Ayan, sigurado i-analyze din ni Gotham Chess to pero inunahan ko na. Pagtira ng F4, novelty mga kamatsas dahil ang old line ay palagi ang Knight F3. Ayan, maraming gumagawa niya, Knight F3. Pero si Gotham, tinirahan ng F4 si Magnus. At nag-Bishop C5 lang. Grabe, parang nilalaro lang ni Magnus ha. Como ba si Gotham Chess lang ang kalaban? Nag-Knight F3. Ayan. Dito po mga kamatsas, maaaring mapatanong kayo na bakit di kinapture ang pawn sa E5? Depensado naman ang bishop. Gagawin po kasi ay may Queen H4 check. At agad-agad ditong madidilubyo ang puti. G3, Queen takes E4 check, tagpas ang tore sa ilalim. Kung ang gagawin naman ay King E2 ay maagang pagpanaw. Queen takes E4, matchas. Okay, walang pupuntahan. Okay? Yan. Kaya dito ay napilitan si Gotham na mag-Knight F3 muna para suportahan yung H4 square. At nag-D6, okay, good move, depensa. Nag-Bishop B5. Pero nagagandahan ako sa mga sunod-sunod na birada ni Gotham ha. O yan o, may pressure eh. Knight F6 lang develop, may counter threat sa E4 at kumapture sa knight. Capture, nag-Queen E2. Ayun, isang malaking blunderation sa computer engine. Dapat daw po ay makipagsabayan na lang. Tapos ang gagawin ng black, nakapturein yan, saka pa lang mag-Queen E2. Ayan, tapos magda-Knight D7 ayon sa continuation. Pag kinapture ba to? Malalim ah. Pag kinapture to, takes, Queen G5. Ayun. Malalim pa ito mga kamatsas. Tapos kakapture ng C7 and magbi-Bishop G4, etc. So inalam lang natin para kahit pa paano may idea tayo. Kasi nag-Queen E2 E takes F4, kinapture ni Magnus and eksakto po ang decision. Good move. Nag-D4, syempre yan talaga ang counterpart ng nakakainan ng ganyan, parang sa Queen's Gambit, di ba? Pag nakapturan, dinodominate ng puti ang sentro. Bishop B6 umatras lang, Knight BD2, castling queenside, at nag-Rook E8, pressure sa pawn, at nag-E5, pinush. Pero palaki ng palaki ang pagpabor sa evaluation bar ni Magnus at nag-Knight D5. Okay, umiwas lang. At mayroong pangulit na Knight E3 papasok sa teritoryo. Nag-G3. Ayan, para mawala ang pawn na yan. At kapag kinapture, magkakaroon ng powerful pressure sa H-file. Yan ang gustong mangyari ni Gotham. Nag-A5 lang si Magnus. Hindi na niya pinansin. Total, supportado naman ng Knight. A5 para po mag-A4, magkikreate naman si Magnus ng panibagong pressure atake. Total, dyan din naman nag-castling ang queenside, yung king. Okay, pero ang accurate move po ay Knight E3. Okay, kasi may X di ba? Tapos, halimbawa, kung umiwas Rook E1, magbi-Bishop F5, aatakihin naman yung pawn sa C2. Yan po ang mabilis na na-calculate ng computer. Okay? Balik tayo sa A5 ni Magnus. Kinapture lang ang F4, nag-A4. Ayun. Umatake na. Binitin muna. At nag-Rook G1, nalalakasan ako sa position ni Gotham Chess. Totoo lang.
Ang lakas ng pressure. Nandiyan ang bishop, nandiyan ang tore. O, di ba? Pero kinapture lang, takes, bishop f5. Parang si Magnus, relax lang eh, oh. Nag-rook g5. Inatake ang bishop. Mukhang maporma pa rin sa akin. Mabenta yung mga tira ni Gatam sa akin. Kasi paatake siya, no? Pero bad move sa usapang accurate or accuracy. Ang tamang tira daw ay knight c4. Ayun, medyo mahirap nang makita yung knight c4 kasi parang tipong walang gagawin eh, di ba? Parang depensado naman ang bishop. O parang walang gagawin eh. Tingnan natin yung rook g5. Ayun. Good move na naman, tumbok na naman. Yun ang maganda kay Magnus eh, no? Natutumbukan niya talaga yung tamang tira. Queen e3. Bumalik knight d5. Threat ang queen. Queen g1. Okay, may threat na sa g7 at tinakpan ng bishop. Sinundan ng h4. O yan, pipisain ng h5. Nag h6 muna. Umatras ang tore at nag knight f4 ulit. Okay? May threat na knight e2 na paparating. Nag queen e3 para walang knight e2 at kinapturan lang ng pawn sa e5. Knight takes e5. Queen takes h4. Grabe, no? Winalis lang ng winalis ni Magnus. Sa totoo niyan sa akin, sa side ko mga kamatyas, mape-pressure na ako sa ginagawa ni Gatam eh. Pero kay Magnus, kahanga-hanga, no? Napaka-accurate nung mga counter niya. Accurate eh. Rook g1. Ayan, para talagang buhos ang pressure dyan sa g-file. Nag-knight d5. Queen f2. Kanina pa yung knight na yan. Napakalikot. Ayun. So dito po, pakiguess nyo. Simple lang. Winning kagad talaga si world number 1. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Bumigay na talaga ng tuluyan si Gatam. At rook takes, hindi makakabawi, nakapin. Knight f3. Okay, double. Pero may check eh. Wala. Iskwalado ni Magnus. King b1, rook e3, at dito po, nag-resign na si Gatam Chess in just only 27 moves. Daling-dali lang si Magnus, mga kamatyas, no? Siguro, pag nakalaban ko si Magnus, baka daling-dali lang din sa akin. Sana, pag nakalaban ko si Magnus, no? Pasarapin naman niya. Tumira siya ng mga a3, mga ganun-ganun, ano? Para naman mapasarap ang laban. Kasi pagka manumano kay Magnus, wala, ang layo. Layo ng grabe talaga. Marder si Gatam Chess, oh. Okay, ito pong pangalawang kalaban niya, Grandmaster ang kalaban niya, pag-aralan natin. White naman si Magnus against GM Clemente Saichev ng Russia. Ayan, pagkatapos manalo ni Magnus, oh, from 32.85, nadagdagan lang ng 1 point, 32.86. Ang layo kasi masyado ng rating eh. Grabe namang isa yon, ang hirap namang gawin nun. Okay, nag D4 si Magnus, D5 si Saichev, C4, Queen's Gambit accepted po ang tawag dito. At denominate kagad ni Magnus ang sentro. Nag B5, ayan, pinilit ni Saichev na hindi mo pwedeng basta-basta mabawi ng ganun-ganun lang. Binasag ni Magnus, nilagyan ng pundasyon, inugatan, at nag Knight C3, talagang gustong tibagin ni Magnus yung ugat ng C4, at bini4 na Knight E2. Yan ang medyo kakaiba sa akin. Kasi usually po sa aking nalalaman, Knight A2 yan eh. Para threat yung B4, threat yung C4 at mabawi na talaga ng malinaw yung isang pawn na ginambit. Pero itong Knight CE2, bookline pa rin, pero bihira gamitin yan. Nag E6, Knight F3, Knight F6, threat ang pawn, Knight G3, at nag Bishop A6. Talagang yakap na yakap naman si Saichev sa isang pawn eh. Ayaw ipabawi. Queen C2 babawiin na. Oh, yakap na yakap eh. Baka masobrahan sa yakap ha. O, nag Queen C3. Okay, talagang si Magnus talagang gusto ng iselyo at mabawi yan. Queen B6 talagang salbahiski. Oh. May Bishop B4 na paparating. Ayaw ibigay kay Magnus ang pangarap. Bishop dito, obligadong suportahan yan. C5. O, ayan. At yung C5 po ang lumalabas na novelty. Ang old line may tumira ng Bishop D6. Okay. Pag nag E5 may Knight D5 naman, threat ano. Oh, parang
Interesting din yung bishop D6 kasi kakapturing yun. O laging may habol sa isang pawn. Okay din Pero dito tayo kay Zaitsev C5 novelty at bishop takes C4 lang. Capture sa D4, takes bishop to C5. Talagang matinding kalaban to si Zaitsev. Magulo talaga siya. Bishop C5, maporma to para sa akin Para sa akin mga kamatsas kasi tusok-tusok Di naman pwede mag bishop E3. Ang sarap sana. Kaso susundutan ng bishop B4, makuqueenless naman. Diba? Pero sinimplihan lang ni Magnus at nakita niya ang tumbok na tira A5 lang pala. Grabe si Magnus. Yun ang kagandahan kay Magnus sa aking obserbasyon. Nakikita niya kasi yung mga right counter hindi ko nakikita to. Baka di ko nga maisip yan Ang iniisip ko lang paano gagawin dito sa knight. May A5 pala Pero ang accurate po, bishop E7 lang daw. Okay? Ayon sa computer. Medyo mild pa nga yung tira ng computer Bishop C5 in A5. Ayan, para maistorbo ang malakas na diagonal. At nag-Queen B7, umiwas muna. Knight takes B3, ayun. Bumigay na rin. Bumadmove si Magnus. Siguro nerve na rin talaga, Ang tamang tira daw po ay Bishop B5 check. Ayun. Oo nga. Tapos, kakapturin. Tapos dito, kakagat sa C5. Hindi pa makapag-castling yung black. May threat pa dito. Tapos magbi-bishop D3 and mag-F3 para hindi makuha yung pawn E4. Pag nag-knight BD7, may queen D6. Ayan. At positional advantage. Actually, decisive advantage for white ang grabe, laki ng lamang. Balik tayo. Pero nag-knight takes B3 si Magnus. Knight takes E4, yun lang mga kamatsas. Bakit yan blunderacious? Parang pag tinignan mo, tama naman. Hindi kaya may kain doon? Grabe kung ako. Yun lang ang nakikita ko. Kaso may mga gulo-gulo, bishop takes F2, check, mga ganun-ganon. Ayun, mga kamatsas, natumbukan dito ni Magnus ang tira. Simple lang pala. Knight takes C5 lang pala. Grabe, simple lang. Nakalculate kagad ni Magnus ang accurate. Napatira ng knight takes. Pero, teka muna mga kamatsas Ano ba ang bishop E7 lang ang tamang tira? Okay, matagal. Kahapon pa pinapatira yung bishop E7 na yun. Kaso, sa style ni Zaitsev kasi parang wala sa style niya yung atras Parang wala sa style niya. Gusto niya talaga yung ma-pressure na tira, yung magulo. Kaya pinapasok niya yung mga ganyan. Kaso, nagkulang sa pundasyon ng pagka-safety. Knight takes. Kasi po kung kakapture dyan, kakapture doon Saka kumapture sa G7. Ayun. Pero pinababa pa rin ang evaluation bar. Dapat daw po bishop E3 muna. Ayan muna. Tapos, continuation, kakapture, bishop takes. Total, bitin to. May capture pa rin doon. Pag nag-queen D5, queen takes G7 pa rin. Okay? So, yan po ang accurate. Bishop E3 muna. Pero nauna yung kain doon sa G7. Ayun, bishop takes C4. Tama yung realization dito ni Zaitsev na magpa-quality na lang. Mas okay pa yan kasi may knight D3 check na paparating Nag-king D7, queen D4 check. Obligado queen D5 para hindi bumagsak yung knight and bishop. Bishop E3, knight D3 check, king D2, and knight C6. Grabe Bol-bol ang pyesa sa gitna. Capture, and nag-B3. Okay? Obligadong umatras at nag-knight E2 para ma-hold yung paparating na D4. At nag-rook E8, knight C3, atake sa bishop, bishop A6, bumigay pa yung pawn. Grabe. From complicated, luminis, lumiwanag bigla. May threat pa doon. Rook E5 at nag-knight F4, takes, check, king C3, and takes. Ayan. Rook D1 check. Okay, labas-labas na ng pyesa. Okay, rook D6. May tempo threat. Bishop B5 dinipensahan. And G3 dinipensahan lang din ng bishop. Check ulit. King B2 and A6. Rook C1, threat yon. At King B7, obligadong depensahan. So ito po, ano na lang to kumbaga, lucky chances na lang ang habol dito ng black. Pero pagka ganito, kailangan mag-ingat pa rin. Hindi pwedeng pa-easy-easy pa rin
Ayun, dito po mga kamatsas, na-realize ni Saichev na parang wala na siyang counter, hindi naman pwede mag knight b4, may matchas doon, mawawalis na rin yung pawn dyan, ni-resign na po dito ni Saichev. Galing din ni Saichev, no? Grabe. Kung ako kalaban ito, baka bumigay pa ako. Grabe, yun ang mabibigat na, yung mga ganyang style ang mabibigat na kalaban pagdating sa blitz mga kamatsas. Nga lang, wala eh. Talagang si world number 1, grabe kagaling kumounter. Okay, third game tayo, GM ulit ang kalaban. Black naman si Magnus against GM Mikhail Demidov ng Russia. At after manalo ni Magnus kanina, 1 point lang ang nadagdag. Nakita nyo? Paisod-isod lang oh. Yung 1 point kay Magnus, napakahirap gawin kasi di naman biro yon. Malakas pa rin kalaban niya. 1 point lang dinagdag. Sakit naman nun. Tumira ng E4 si Demidov at nag-E6. Trip ni Magnus ngayon ng French defense. Oh. D4, D5, exchange. Exchange French ang pinasok. Knight F3, Knight C6. Ayan, kakaiba po ang ginamit ni Magnus. Usually dito, Knight F6, C6, nakaganyang formation. Pero yung Knight nilabas kagad. Bishop B5, tinusok kagad ng pin. Bishop D6, castling, Knight E7. Ayan, nakita ko na yan sa French exchange. Kasi nung bata pa ako mga kamatsas, isa po sa inaral ko na pang depensa against E4 ay French defense. Kaya medyo familiar sa akin. Sinipor, ayan. Hindi biro ang C4 na yan. Pag nag-castling ng ganun-ganun ng black, may C5, kulong ang bishop, 1 piece down kagad. Kaya medyo ambitious ang pawn C4 na yan. Kailangan capturing na yan. T5, yun lang. Masyadong ambitious ang dating ng mga tirada ni Demidov. Dapat daw po ay bishop takes C4 lamang. Okay? Nag-D5. Ayan, super aggressive ang pinasok pero alanganin, nilagyan ng bad move. Dapat daw capturing lang. Bakit naman kaya bad move itong D5? Ano sa palagay nyo ang brilliant counterplay na ginawa ni Magnus? Pakiguess nyo nga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Boom! Kakapturin lang pala yan. Gagawin lang palang popcorn yan. O, pinopcorn lang eh. At nag-rook E1 check. Ayan, di pala makapture eh. O, bishop E6, dinipensahan lang ang knight pero okay, cover sa check. Dito kasi mga kamatsas, paglilinaw lang, paano kung capturing yan, coach? Baka may mga nagtatanong, no? Meron kasing bishop takes h2, sacrifice check, queenless. Anip talaga si Magnusing talaga. Grabe mga baon-baon talaga. Di ko alam kung alam pa niya tong linya na to o talagang kinapa niya lang. Grabe ka-talented. Rook E1 check, bishop E6 at kinapture na po, another bad move by Demidov. Bakit daw kailangan capturein? Dapat daw ay knight G5 lang. Oo nga no. Mas maganda para continuous pressure kahit papaano. Pero si Magnus, mas gusto niya kumbaga sa UFC, Ultimate Fighting Championship eh. Gusto niya laging nakahiga siya eh. Kalaban niya yung nasa ibabaw na bumabanat eh no. Nip yan. Knight D4, another bad move. Talagang galit na ang computer engine sa ginagawa ni Demidov. Dapat daw ay knight G5. Oo nga. Mas pasugod kahit papaano kumpara sa D4. Pero dito kasi sa knight D4, ang basa ko po ay kahit papaano may threat sa pawn. O pero pinabayaan lang ni Magnus eh. Baliwala eh. Capture, and nag-queen E2. Ayan. So ito po, tanong na naman, what if rook takes pawn? Ang gagawin, ito na naman. Napakaraming nakatago kay Magnus sa mga kalokohan. Oh. Grabe. Papagpagin po ng pagpag ng ganyan. Oh. May knight F4. So, threatening matchas. Threatening yung tore. Pag kinapture, rook takes. Ano pang ipang dedepensa dyan? Walay na. Nipang galing, no? Grabe. Squalado. Sukat na sukat. Kaya pala napa-queen E2 muna si Demidov at nag-queen F6. Bakit? Pinapakain lang? Ay, grabe ka, tindi talaga. Rook F1. Ang tindi mga kamatsas, kakainin na lang yung pawn, ba't di kinain? Ito po kasi laman. Pag kinapture, capture,
magbi-bishop C5, ayun oh. O di ano gagawin? Halimbawa, mag-bishop E3, magda-knight takes E3, F takes E3, and rook F E8. Sasalubungin lang ang tore, mapupuwersa yan na ma-exchange, ganun din naman, tubo pa, bagsak din yung pawn sa E3. Ang lalim, no? Malalim si Magnus, oh. Grabe, nakita niya yan. So, rook F1, okay, depensa na lang sa pawn at nag-queen E5, okay? Threatening matchas, talagang hinamon na ni Magnus, naniguro na. Naniguro. Knight A3, threat ang pawn, sin-E3, at nag-knight C4, bishop D4, at nag-B3 lang, ayun, tuluyan na talaga pong gumiba ang position dito. Takes, and knight C3, ayun, oh. Ayun, grabe. Nag-rook E1 para walang check, nag-rook A D8 lang. So, hindi pa rin pwedeng kumapture, may check po doon. Grabe talaga mga nakikita ni Magnus. Knight C4 at nag-rook D1. Knight E3. Okay, sinimplihan lang po ng capture, and Knight E2 check. Followed by C1, Queen, 1 rook up. Grabe, sinayawan lang ng kabayo, no? Ubush! Matindi. At itong huling laro na i-analyze natin, Grandmaster din. Ang kalaban niya ay si Bardja Daneshvar ng Iran. Yan, isa po yan sa malakas na player ng Iran ngayon. Matindi po yan, daming tinatalong super mamaw niyan. At ilang points ang nadagdag kay Magnus? 2 points sa kanyang panalo. O kahit pa paano, naging 2 points. Naging 32-89. Ayan, pero dito po nakalagay 32-87. O, dagdagan ko 9 na yan eh. Sorry. 88, baguhin ko lang kay Magnus. Gawin kong 9. O, 2 points na dagdag sa kanya. Yan. Okay. Ang ginawa, nag-D4. Knight F6 si Daneshvar, C4, E6, Knight C3. Pinasok ang Nimso Indian. Knight F3, develop lang, and nag-castling. E3, okay, de-develop lang ng bishop. Ganyan po ang ginagawang formation palagi ni Wesley. Ginamit ni Magnus yung makunat na panghanda ni Wesley sa Nimso Indian. Yun, kinapture na kasi nawala na yung pin at nilagyan ng double pawn. Nag C5, Knight D2. Knight C6, ito pong Knight D2. Okay, tingnan natin. Knight B3 ikot, threat sa C5, D6, okay, pinagtibay, at nag-E4. Alam na alam ni Magnus, no? Di na siya talaga magugulat sa theory ng opening. Nag-E5, okay. So, ito naman po, natural yan. Ang gusto mangyari dito ng black, yung tipong tumulak ng D5 para yung pawn ay forever ng double pawn. O, pero tinulak lang ni Magnus, eh. Binigay niya lang ang hilig, yung gusto, eh. Knight E7, F4. Okay? Sa king side naman, takes, Knight G6, okay? Kung ako po, yan din ang titira ko talaga. Pero sa computer, dapat daw ay Queen C7 muna. Okay. Ako, yan din titira ko eh. Very, very easy naman makita, no? Pero, dito po, merong diferensya na pala yan. Kaya pala pinapaiwas. Natirahan ng Bishop G5, good move. Oo nga, no, kaya pala pinapa-Queen C7 muna para Bishop G5. May time na mag-Knight D7. Makaalis pa. Nag-Queen E8 mga kamatsas. Blunderations! Kulang sa gasolina yung sigaw Di pa ako nakakain tanghalian eh. Pagkatapos pa lang ito, anong oras na? Alas 5 na ngayon. Queen E8 Blunderations. Dapat daw po, medyo, konti lang lamang ng puti. Queen E7. Pero, nag-Queen E8. Pakiguess nyo ang brilliant move na ipinakita dito ni world number 1. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas sa effort at congrats sa nakakita ng Rook takes Knight. Sacrifice! The Rook! Naalala ko na naman na sigaw ni Gata mo. Takes. Mangyari, tingnan nyo po. Ilalagay na lang ang Reyna doon sa H6. Diba? Ilalagay na lang yun na lang ang kulang. Sugswang ang position ng black Paano mo susolusyonan ngayon yan? May ganun
Sugswang eh. Dito pa lang wala nang solution eh. O, nag-Queen D7, Queen H5. O, boss. In just only 18 moves, resign ang super mamaw na player na taga-Iran. Grabe. Sinugswang lang ni Magnus. Walang solution talaga eh. Wala akong nakikita ano eh. Pag dito naman, ganun pa rin eh. Oh. Ganun pa rin eh. Walang solution. Grabe pala. Ang sama pala ng pagkaipit ng Torre doon. Nip talagang grabe po position. At dahil po dyan mga kamatsas, ito po ang isang malaking katanungan. No? Bakit ganun? Yung nakita nyo po sa title. Bakit mayroong nakalagay na bakit ganun? Kasi po, kung titignan nyo ang kanyang score ni Magnus, silipin natin ang results. 5 lang ang nilaro niya. 5 out of 5 naman siya. Pero, hindi na po nilaro ang mga kasunod. Early, ang nag-champion po dito si Lek Wang Liem ng Vietnam, no? Former World Blitz champion naman yan, kaya talagang malakas yan. Pangalawa si Hikaru Nakamura, di talaga nawawala si Naka, and Pentala Hari Krishna. Yan, medyo bago sa akin. Pero si Magnus po, 5 out of 5, hindi na naglaro. 5 points lang siya. Over 659 players pala, daming sumali. At hanapin natin si Magnus sa 5-pointers. At ba't hindi na naglaro? Ano? Wala nang kasunod eh. Ang layo ni Magnus. Ano kaya? Hinila kaya ng kanyang darling? Tama na yan. Ako naman. Hindi kaya ganon? Hanapin natin si Magnus sa 5 points. Ang bira si Magnus, mukhang nahila yata. Pero hindi po siya naka-live eh. Ang naka-live si yung commentator na taga United Kingdom eh. Nakalimutan ko pangalan. Kasama lagi yun sa mga commentators eh, naka-live sa Take. Ayun, si Magnus 5 wins naman, 5 out of 5, perfect nga eh. 100% eh. Pero di na siya naglaro ng ika-6th round. Bakit kaya? Nawala ng internet? Nagkaroon ng emergency na something? Nahila ni Mrs.? Yan, ano po kaya sa palagay nyo? Lapag nyo lang sa comment section below mga kamatsas. Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya hindi na niya nilaro ang pang 6th round? Inaabangan siya dito. Hindi na siya naglaro eh. Tuloy, nag-champion tuloy si Lek Wang Liem. Naiba tuloy ang kapalaran nung nawala siya. Congrats kay Lek Wang Liem. Ayan, ASEAN po yan. Ka-ASEAN natin yan eh, no? Taga-Vietnam, kapitbahay lang natin. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo sa ating mga pinag-aralan at tulong nyo na po sa video na ito ang mag-comment ng kahit na anong naobserbahan nyo, napag-aralan nyo, lapag nyo lang po sa comment section below. And sa mga di pa po nakakapag-subscribe, marami pa pong nanonood na hindi pa nakasubscribe. Baka nakalimutan lang. Subscribe na po kayo at isunod nyo na rin yung bell para lahat ng ating uploads ay mag-notify sa inyo. At pag may lumabas na ads, lambing po lagi ni Coach Naba, isang run lang po. Solved na yon, bayad na ang ating YouTube video. Malaking tulong na po yon sa ating YouTube video mga kamatsas. Isang ads lang, paran nyo lang ha. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.